Nakagawian na sa tuwing araw ng paggawa, nagmamartsa ang mga manggagawa, maralita, kababaihan at iba pang sektor sa lansangan upang isigaw ang kanilang kahilingan na magkaroon ng karagdagang sahod, benepisyo at maayos na kondisyon ng paggawa at iba pa. Sa lungsod ng Pasig, nagmartsa ang dandang manggagawa, maralita at kababaihan mula sa Barangay Manggahan, Barangay Rosario, at Barangay Bambang patungo sa punong tanggapan ng St. Gerald Construction. Inihayag ng mga ito ang tahasang pagkadismaya sa loob ng 6 na taon na nila'y naging kapabayaan ng lokal na pamahalaan sa kanila na laging umaasa sa mga hungkag na pangako ng isang pinunong nakatindig sa pundasyon ng good governance. Nagresulta ito sa mas sigit pang kapabayaan at kakulangan sa pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng kalusugan, edukasyon, pabahay at ipambatayang pangangailangan. Hindi rin makonsulta ang mga mamamayan sa problema na kanilang kinakaharap dahil maging ang People's Day sa City Hall ay inalis ng tuluyan. Kaya nga't ang mamamayan ay nawalan ng pagkakataon na may parating ng direkta ang kanilang mga kahilingan. Kaya't itong Mayo 1 ng 2025, nang ibabaw ang kanilang mga sigaw na wakasan na ang mga paasa o mga hungkag na pangako at panahon na upang maglagay ng isang bagong mamumuno na hindi magpapaasa kundi tagapagdala ng pag-asa ng mga Pasigueño. Isang taong tutupad sa kanilang mga pangarap dahil naniniwala sila na kaya sa pamamagitan ng kanilang iniidolo na si Ate Sara Diskaya. Samantala, ganoon na lamang ang kagalakan at pagkasurpresa ni Ate Sara Diskaya dahil sa pinakitang pagpapahalaga ng pinakamahalagang sektor ng lipunan sa kanya. Felix Tambongco, The Observer News.